Hello math lovers! Welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find the common difference of an arithmetic sequence. So magpipresent po ako ng dalawang problems. For number 1, the first term of an arithmetic sequence is 9 and the 16th term is 342. Find the common difference. So kung i-illustrate po natin using terms, ganyan po yan. So yung first term po natin is 9, given dito that first term is 9. At yung ating pong 16th term is 342. Kaya yung pang 16 dito ay 342. Number 2 problem, the second term of an arithmetic sequence is 12 and the sixth term is 40. What is the common difference? So kung illustrate naman po natin, ganyan po yan. Okay, yung first term ay unknown. Yung second term is 12, given po sa problem. The second term of arithmetic sequence is 12. And the sixth term is 40. Ito po yung pang sixth term is 40. So paano nga po ba kukunin o ikakalculate yung common difference pag ganito po yung problem? So yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Let's start. Number 1 problem. The first term of an arithmetic sequence is 9 and the 16th term is 342. Find the common difference. Okay, so ang gagamitin po natin na formula ay ito po, yung formula ng arithmetic sequence. A sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, kailangan pong i-determine po natin yung mga variable na nandito po sa ating formula. Okay, so mula po dito sa ating problem, first term of an arithmetic sequence is 9. So, ilagay po natin, ang first term po ay a sub 1, that is equal to 9. And then next, the 16th term is 342. So, yung pang 16th term is 342. So, lagay po natin, a sub 16 is equal to 342. So the question here is find the common difference or yung D dito sa ating formula. Ito po yung D. So paano po i-calculate? So dapat, ito po yung ating a sub 19 given na po sa formula. Ito po kailangan natin. And then ito pong a sub 16 is equal to 342. Ito po yung last term. Kaya ito dito po natin ilalagay sa a sub n. Ano po? Kasi pang 16 yung 342 at wala nang kasunod kaya yan po yung last term natin, yan po yung a sub n is the last term. So, ang last term po natin a sub 16 that is equal to 342. Then, ano nga po ba yung value ng n natin or number of terms? Ang number of terms po natin, since yung last term is 16, ibig sabihin, yung n po natin dyan ay 16 din. Yan po yung last number or last term. So, yung common difference dyan ay makakalculate natin. So, subukan po natin na i-substitute sa ating formula. So, dito ko po ilalagay, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times t. So, a sub n natin o yung last term natin na sinabi ko kanina ay 342. So, substitute po natin dito. 342 is equal to, ano po yung a sub 1 natin? Ang a sub 1 natin ay ito po 9. So, lagay po natin 9 plus n minus 1. Ano po yung n natin? So, ang n natin po na nakuha dito ay 16. So, lagay po natin dito 16 minus 1. Okay? And then, times d. So, kung mapapansin po natin sa formula, nung nag-substitute po tayo ng mga numbers, ang variable na lang dito ay d. So, ibig sabihin, kung i-manipulate po natin yung ating equation, makakalculate po natin yung d or yung hinahanap ng question na common difference. So, paano po i-calculate ito? Paano po i-simplify? Unahin po natin ito, 16 minus 1. Okay? So this will become 342 equal to 9 plus 16 minus 1 is 15 times D or common difference. And then, ang next po natin dito, ito pong 9 na ito ay like term niya po yung 342 kapag magkapareho po sila. So ilipat po natin itong 9 na ito sa left side ng equal sign para maisama sa 342. So yung 342 remain po doon sa left. Kapag nilipat natin itong 9 sa kabila ng equal sign, change the sign. So positive 9, pag nilipat, magiging negative 9. Kaya yan ay magiging minus 9. Then, is equal to, ito, positive 15d. Kasi plus 15, kaya magiging 15 times d is 15d. So, that become positive 15d. Okay. Then, we're going to subtract this one. 342 minus 9. What is 342 minus 9? That is 333 rather, is equal to 15d. Okay, so ang kinakalculate natin ay D or common difference. So may kasamang 15, meaning to say, tatanggal natin yung 15 by dividing 15
to both side of the equation. So that, may cancel po natin itong 15. Para ang matitira po dun sa right side na ito ay yung D na lang. So what is 333 or 333 divided by 15? That is equal to 22.2. That is our D or common difference. Okay, so for number 2 problem, the second term of an arithmetic sequence is 12 and the sixth term is 40. What is the common difference? Okay, so kailangan ko pong illustrate yung problem para maintindihan po ninyo. Okay, so ito po yung ating illustration. Ang second term ng arithmetic sequence is 12. So ito yung first blank. So yung second po natin ay 12. Okay, so lagyan ko po ng, ito po yung pangalawa, second term, 12. Then 3, 4, 5, 6. So yung pang sixth term po natin is 40. So yan po yung ating given sa problem. Ngayon, kapag titignan po natin yung ating formula, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d, kailangan po natin ng a sub 1. So hindi po given dito yung a sub 1 kasi a sub 2 po yung given. So ano po yung gagawin natin? Okay, magpapanibago po tayo ng given. Ano po? Para magamit natin yung formula. Okay, since ang given po ay itong 12 at 40, gawin po natin na yung 12 na yan ay iset po natin na a sub 1. Ano po? So ilagay ko po dito, yung 12, gawin ko pong a sub 1. At ito pong 40, kung ito po ay 1, okay, tignan natin kung pang ilan yung 40. Kapag ito po ay a sub 1, 2, 3, 4, 5. So ibig sabihin, ang 40 po ay magiging a sub 5. So lagay ko po, okay, so magiging a sub 1 o a sub 5 yung 40. Okay, so kung kukuha po tayo ng given, ano na po yung ating a sub 1? Ang a sub 1 na po natin dyan ay 12. Ano po? Sinet po natin na a sub 1 ay 12. At ito pong a sub 5 is equal to 40. Okay. Now, ano po yung number of terms na gagamitin natin o yung n? Kailangan po natin ng n sa formula. So yung n natin, so since nag-start po tayo dito sa a sub 1 na 12, so 1, 2, 3, 4, 5. So a sub 5 kasi yung last term, ibig sabihin yung n po natin is equal to 5. So now, makakalculate na po natin yung common difference or D. Okay, so lalakyan ko po dito yung ating formula. Substitute po natin a sub n o yung last term natin. Ito po, 40. Okay, lagay po natin, substitute 40 is equal to, ano po yung ating a sub 1? A sub 1 natin na isinet ay 12. So 12 plus, ano po yung ating n? Ang n po natin dito ay 5, kaya 5 minus 1 times d. So again, kung makikita natin yung ating equation, d na lang po yung ating formula dito. So again, subtract mo natin yung 5 minus 1. So 40 is equal to 12 plus 5 minus 1 is 4 times d. Okay? And then, itong 12 at 40, like terms sila ulit, ilipat natin yung 12 sa left side, change the sign. So magiging 40, positive yung 12, pag nilipat magiging negative 12 is equal to 4 times d is 4d. Then 40 minus 12 is 28 is equal to 4d. Okay, so may kasamang 4 yung d. So divide 4 to both side of the equation. Yan. So that we can cancel itong 4 na ito. Then, next po ay 28 divided by 4 is equal to 7. Okay? So yung ating pong common difference ay 7. Okay, so check po natin. Lagay po tayo ng value doon. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Kung mayroon po kayong katanungan o kung mayroon po kayong gustong ipasolve, comment lang po sa comment box at ipipresent ko po yung kanyang computation.